Sunod, mga kababayan. Katulad dito, ano yan Ken? Si Argo, si Jack Aragota. Ano ba to? Sir Jack Aragota. Oh, katulad niyan, Sal ni Marcoleta, 'di ba? Oh, hindi accurate. Ito sunod mga kababayan. Ano yung sunod Ken? Dito tayo kay Sir Jack Bingot. Ang sabi ni Sir Jack, mga kababayan, ganito. Ito po yung post niya. Ayan, nakita nyo mga kababayan, Sir Jack. Oh, basahin ko lang ha. Sabi niya, Katoliko ako ha. Katoliko ako ha. Pero, daig pa tayo na ang hawi nilang himahan, saan ba na po tayong abumoy hamin? Pinangbubuking ba ni Pawing? Naintindihan nyo ba mga kababayan? Yun ang sabi ni Sir Jack Argota. Ulitin ko. Kahuling ko ako. Pero ang dami tayong na-impact tayong ng INH. Ang dami nilang simbahan, saan ba nahuhunta yung abumoy namin? Pinangmumuking mani-paning? Ayan po ang sabi niya. Ulitin ko, ayusin ko na lang. Katoliko ako ha, pero ang daig pa tayo ng INC. Ang dami nilang simbahan. Saan ba napunta abuloy namin? Pinangbubuking ba ni Fading? Pinangbubuking ba daw ni Father? Yung abuloy. Ganito yan mga kababayan. Naniniwala po ba kayo na si Sir Jack Argota ay nagsisimba? Mga kababayan, naniniwala po ba kayo na itong si DDS vlogger na Jack Argota nagsisimba? Paki-comment po, yes or no. Katoliko daw siya, pero daig pa daw ng INC, ang dami nilang simbahan. Nasaan ba napunta ang abuloy niya? Pinangbubuking ba daw ni Father? Ngayon mga kababayan, simple lang naman yan. Ganito yan. Hindi po ako naniniwala na nagsisimba yan. Bakit? Kasi kung nagsimba yan at relihiyoso yan, hindi sana bigyan ng Panginoon ng bingot na labi yan. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Kung ikaw ay makadiyos, kung ikaw ay relihiyoso, hindi ka bigyan ng bingot ng uso. Bakit ka biningot ng Panginoon? Kasi pakialamero ka. Bakit ka binigyan ng ganyang hitsura? Kasi mapanggutya ka. Di ba? Kaya ka nga nabingot ang tanong ngayon, saan daw napunta ang abuloy nila? Magkano ba yung inabuloy mo? At saang simbahan ka nagsisimba? Pwede naman tanungin yan Saang simbahan ka nagsisimba para makita ka ng dyan, mga sakristan, or di kaya ng pare, or di kaya ng tawag doon, empleyado ng kumbento, kung nakikita ka talaga nilang palasimba ka. Ngayon, mga kababayan, sabi niya, daig pa daw ang INC or Iglesia ni Cristo, ang daming simbahan. So, hindi daw kailangan tanungin kung saan napunta ang abuloy. So, ito, meron akong basahin, mga kababayan. Ganito po kasi yan. Ito po, Jack, ito ang sagot dyan. Saan napunta ang abuloy? Ganito yan. The largest charitable institution by measurement, asset versus spending. But the Catholic Church is widely cited as the world's biggest private charity by reach and service schools, hospitals, shelters, among foundation, the Novo Nordisk Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, and Tata Trust, consistently ranked highest by endorsement asset, while major global NGOs like the Red Cross, Save the Children, and World Vision lead in operational. Diba? So ngayon mga kababayan, gusto ko lang ibalik kay Argo Bingot, na DDS vlogger na kahit nahihirapan na nga magsalita, lakas pa rin manira. Hindi mo ba alam, marami pong mga pinapaaral ang Katoliko na mga estudyante. Marami din pong mga tinulungan ang Katolikong simbahan ng mga charitable or charity. Iba't ibang lugar. Hindi mo man yan makita araw-araw kasi hindi naman nila tinitilibize.
punta ka ng simbahan sa Quiapo. Araw-araw may nagdo-donate, araw-araw din silang nagpapa-feeding, nagpapakain. At take note, ilan ang mga pinapaaral. Tignan mo sa Cebu, ako mismo nakapag-aral ako sa Cebu, sa baya sa mga madre at sa mga pare. Nasa kumbento. Marami po silang naigawa. Meron pa nga napatayo mga hospitals yan, may mga schools, may mga universities pa yan. 'Di ba? Ang tanong ko ngayon, kasi kinumpare niya ang INC, may mga scholar din ba ang INC? Alam mo, sa totoo lang, argota, 'di ba? Huwag mong pag-initan yung Catholic or anumang relihiyon yan. Huwag mong pag-initan yung mga tawag doon relihiyon. Ang pag-initan mo kung paano ka ginawa ng magulang mo, kung ganyan ang hitsura ng nguso mo at bakit nahirapan ka magsalita. 'Di ba? Huwag mong pag-initan yung simbahan. Ang pag-initan mo yung magulang mo kung ba't ka pinanganak na ganyan. Kaya, alam mo sa totoo lang, kaya deserve mong maganyan eh. Bakit? Bingot ka na nga, pakialamero ka pa. Hindi na nga maintindihan yung sinasabi mo, nangingialam ka pa. Sabi pa nga niya doon kay pare, yung sa pare na nag-file ng complaint kay Sara sa ombudsman, kasama nila Cielo, yung nakaraan, yung civil group, society. Sabi niya, hindi lahat ng demonyo na may sungay. Yung iba nakasuot daw ng puti na may kwintas na cross. Alam nyo, sa totoo lang, kung demonyo si Father na nag-file ng plunder laban kay Sara sa ombudsman, ano ka, santo? Ikaw na namumuna kay Father, santo? Walang santong bingot, oy. Hindi ka tanggap-tanggap, ang bingot gawing santo. Tandaan mo yan. Maskin nga anak mo, ikahiya ka eh. Alam mo, sa totoo lang, Jack Argota, kung hindi ka lang vlogger, ikinahiya ka na ng asawa mo. Ang tanong, may asawa ka ba? 'Di ba? Walang santong bingot. Kung makabanlait ka sa mga pari na ganyan-ganyan, buhay mo. Buhay mo ang atupagin mo. Kung paano mo ayusin yung nguso mo at pananalita mo. Kaya nga hindi ka binigyan ng magandang pananalita at magandang nguso. Kasi sa Bisaya, pahimantayon ki. Intermitido ka. Chismoso ka. Bingot ka na nga. Dapat sa'yo, sa biringan ka itinapon eh. Bakit? Hindi ka pa nga lasing, hindi na maintindihan yung sinasabi mo. Paano pa pag nalasing ka? Putang ina, Chinese. Ultimo Chinese, hindi nga makaintindi sa'yo eh. Diba? Alam nyo kayo mga DDS, kung sino man ang may payroll dito kay Argota, isa lang masasabi ko, patawa ka. Diba? Hindi mo ba alam, Sir Jack Argota, hindi mo ba alam, kinuha ka lang dyan, para gawing katatawanan. Magkukontent ka, hindi ka naintindihan. Alam mo, yung viewers mo nahihirapan na umintindi sa'yo. Nag-aantay lang na may i-type kang i-post. Pero kung nagsalita ka, hindi sila nakakuha ng aral sa sinasabi mo. Alam mo, nakuha nila? Natatawa sila. Kahit real talk na ang sinabi mo, kahit totoo na ang sinabi mo, hindi sila mapigilang hindi tumawa. Bakit? Mga kababayan, tignan natin. Tignan natin si Sir Jack. Tignan natin Sir Jack. Ito. Sa lahat ng mga vlog mo, kahit totoo man ang mga sinasabi mo, ito. Ang kwento ng apat na kupal. So walang laking ito, sa nakakulay blue. Ito, isko mo rin ito dati. Okay? Tapos anti-Marcos din. Meron ako school hat nito. Pero na ni Marcos na yun. Okay? Kita nyo? Imbes na maniwala ang tao sa kwento mo, hindi sila naniniwala. Bakit? Natatawa sila. Totoo yan. Di ba?
Hindi sila naniniwala sa content mo. Natatawa sila. Bakit? Kahit magsabi ka dyan ng katotohanan or kahit mag-witness ka sa isang kaso, matatawa sa'yo. Magigilty yung wiwitnessan mo. Bakit? Matatawa sa'yo eh. Mahirap magkuha ng witness na bingot. Kasi di ba kailangan seryoso ka doon? Kasi pag ngumiti ka, magigilty ka eh. Di ba? Kahit dalhin ka sa Korte Suprema, sa totoo lang, hindi ka papaniwalaan, matatawa sa iyo yung piskal eh. O di kaya yung mahistrado. Kasi bingot ka nga. 'Di ba? Kahit anong gawin mong paliwanag, kahit anong gawin mo diyang maganda para sa sarili mo, pero natatawa kami sa iyo. Walang kwenta. Ginawa ka, alam mo yung para kang puppet. 'Di ba? Diyos ko, simbahan tinirada mo, pare tinira mo. Do you think perfecto ka? Kung ako yung pare na tinira mo, pati si Bini Abante, di ba binira mo? Kung ako si Bini Abante, isa lang sasabihin ko, paano mo papaniwalaan, ibingot nga? Di ba? Di ka ba nahihiya? Alam mo, sa totoo lang, wag mong gamitin yung pagiging PWD mo para kumita ka. Alam ko na payroll ka rin. 'Di ba? Huwag mong gamitin yung kapansanan mo para pagkakitaan mo, tanga. Darating ang panahon, darating ang panahon pag lumaki, kung may anak ka, lumaki yung mga anak mo, ikakahiya ka nila. Ikakahiya ka nila, sa totoo lang. Kung ngayon may anak ka, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, pag nakita ng mga kaklase nila na ang tatay nila bingot, anong sasabihin? Tatay mo bingot. Tatay mo bingot. Hindi ka na nila papupuntahin sa school. Ng anak mo, itatanggi kang magulang. Kasi nabubuli sila eh. Dapat yan, dapat yan ang pangalagaan ninyo. Yan ang pangalagaan. Hindi na nga kayo binigyan ng magandang pananalita, hindi na nga kayo binigyan ng perpektong hitsura, ang lakas nyo pang mamuna. Sa bagay, may kasabihan nga naman, much better na mauna kang mamuna kaysa sa maunahan ka. 'Di ba? Kasi bakit? Pag naunahan ka malala, bingot ka na nga eh. 'Di ba? May kasabihan nga naman, mga moto ng mga yan, moto ng may mga bingot yan. Much better na mauna sila manlait kaysa maunahan sila. Matindi. 'Di ba? Sa totoo lang, tigilan mo yan. Arjo, papasir-sir ka pa, hindi ka naman teacher. Itigil mo yan. Mas natuwa pa kami noong hindi ka pa pumasok sa politika. Yung nagjo-joke-joke ka, di ba? Yung mga patawa-tawa ka, react-react ka sa mga kanta, di ba? Mas natutuwa kami. Pero nung pumasok ka sa politics, walang kwenta. Para kang alam mo yung aso sa kotse, yung gumaganong-ganon. Matatawa ka na lang bigla. Diyos ko naman. Katoliko daw siya. Daig pa daw ang INC, maraming simbahang napatayo. 'Di ba? Pero ang Katoliko daw, saan daw napunta yung ambag niya? Simple lang naman yan, argota. Bingot. Pag nagbigay, huwag mo na hanapin. Kasi kung hahanapin mo kung saan napunta yung ambag mo, ibig sabihin, hindi yun mula sa puso mo. Kaya ka nga nagbigay kasi ginusto mo, tapos hahanapin mo. Hindi naman yung simbahan, hindi naman yan tawag doon, hindi naman yan government. Diba? Kung ayaw mo magbigay, di wag. Diba? Ganun lang kasimple. Pwede mo naman balikan mo yung simbahan, bawiin mo yung abuloy mo. Di ba? Balikan mo yung simbahan kung saan ka nagsimba, bawiin mo. Diba? Ito may si Kendred TV Official. Ayan buksan ko nga. Kung totoo ba to, may chick badge eh. Di ba? Ito, Team Kalingap. Uy, Kendred pala to. May galab shoutout sa'yo. Ikaw nga.
Anong sabi ni Kenred? Huy, Dalisay. Sino men si Dalisay? 'Di ba? Ganun lang ka-simple. Bingot ka na nga, nagkaganyan ka pa. Kaya, yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon. Alam nyo, sa totoo lang, no? Mahirap manglait. Pero, kung yung nilait mo ay kalait-lait naman din, deserve. Diba? Ganun yun. Bawiin mo ang offertory mo, piso lang nilagay mo, isipin mo pa yun. Diba? Gaya nga, Diyos ko naman, sa totoo lang, mga kababayan, yun lang. Kung naghanap ka ng abuloy mo, di bawiin mo. Apakasimple lang naman yan. At saka ang Katoliko naman, hindi naman kayo pinipilit na magsimba. At saka tanong ko lang hindi ko binibira ang INC. Ang mga taga-INC bang nagtrabaho sa malls or fast food, tumatanggap din ba sila ng Christmas bonus? Mga kababayan, tumatanggap din ba ang INC ng Christmas bonus? Pero di ba wala silang Christmas? Nagtatanong lang. May galab shoutout Kenred, no? May galab shoutout dyan sa Kalingap. Diba? Yun lang. Yung aking reaction, mga kababayan. Kasi si Marcoleta kasi, mga kababayan, ay umaaray. Umaaray kasi siya kasi ang nangyari kasi is na fake news daw siya, na biktima ng fake news. Diba? Lahat tumatanggap, dapat nga hindi. Nakiki-Christmas party din sila. Ay nako, hayaan nyo na mga kababayan. Walang ikaapo, ano tawag doon? Walang ikapo. May tawag dyan ikapo ba? Mga kababayan. So yun lang, mga kababayan, Ma'am Linsudo, hello po. At sa lahat po na nandyan. So yun lang yung ating live ngayong mga oras na to, mga kababayan. No? So, sana, yung mga DDS, itigil nyo na yung pagiging fake news nyo. Pati ba naman si Marcoleta? Nabiktima nyo na. Ayun, nag-iiyak-iyak sa Senado. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.